Sa bawat baryo, may mga pangalang inusal ng pabulong. Mga pangalang hindi kailanman binabanggit ng malakas dahil baka may makarinig, hindi tao, kundi mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. At sa mas bait, isa lang ang pangalan na iyon, Nardong Singkit. Maraming nagsasabi, siya raw ay isang albularyo, isang manggadamot na may kakaibang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahan, hindi siya basta kinikilala. Mas marami ang natatakot kaysa nagtitiwala. Sapagkat para sa iba, si Nardo ay hindi ordinaryong tao, kundi isang tao may lihim na ugnayan sa mga nilalang ng dilim. Lumoki si Nardo sa kahirapan. Bata pa lamang siya, ulila na. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang kakaibang sakit na hindi may paliwanag ng mga doktor noon. Ang sabi ng matatanda, nilapitan daw sila ng mga aswang at dahan-dahang inubos ang lakas hanggang tuluyan na malagutan ng hininga. Naiwan si Nardo na mag-isa, pinagtatawanan ng mga kalaro, tinitukso sa kanyang singkit na mga meta, at kinatatakutan dahil daw malas siyang kasama. Ngunit imbes na tuluyang masira ang kanyang loob, natuto siyang kumapit sa kakaibang mundo. Doon niya nakilala si Tatay Lino, isang matandang albularyo na siyang nag-aruga sa kanya. Tinuruan siya nito ng mga dasal, orasyon at lihim na kaalaman. Anak, sabi ni Tatay Lino, ang kaloob ng langit at ng lupa ay hindi para sa lahat. Ipiliin ka ng kapalaran at kapag napili ka, wala ka ng balikan. Habang lumalaki si Nardo, napansin ng mga tao ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanyang paligid. May mga hayop na biglang sumusunod sa kanya kahit hindi niya pinapakain. May mga sugatang tao na gumagaling matapos niyang tapikin at dasalan. Ngunit may kasabay din itong mga pangyayaring nagdudulot ng kaba. May mga gabi na naririnig ang kakaibang yabag sa bubong na kanilang bahay. May mga batang nagigising na umiiyak, nagsasabing may peres na mata na nakasilip sa bintana, mga matang singkit, parang kay Nardo. Kahit ganoon, may isang taong nanatiling kasama at kaibigan niya, si Mario, kababata niyang palaging nakasuporta. Si Mario ang laging nakikitawa kay Nardo, kahit pa ang iba ay lumalayo. Wala yan, Nards, biro niya, kung takot sila sa'yo, edi mas konti ang utang mo sa inuman. At sabay silang tatawa, saglit na nakakalimutan ang bigat ng mundo. Ngunit sa bawat tawa, may kasunod na katahimikan. Sapagkat sa likod ng mga biruan, ramdam ni Nardo ang anino ng isang kapalaran na hindi niya kayang takasan. Isang gabi, habang magkausap sila ni Mario sa ilalim ng puno ng mangga, biglang humangin ng malamig. Ang liwanag ng buwan ay natakpan ng makapal na ulap at sumunod ang kakaibang amoy, parang nasusunog na buhok. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Mario, kinakabahan. Ngunit si Nardo, tahimik lang, nakatitig sa dilim. Arab bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba? Mula noon, nagsimulang kumalat ang balita sa baryo. May mga bakang biglang namamatay. May mga buntis na nawawalan ng lakas tuwing hating gabi. At lagi, isa lang ang ikinukwento ng mga nakakita. Isang lalaking singkit ang dumadaan sa gitna ng dilim. Hindi ako yon, mariing sabi ni Nardo kay Mario, nang minsang tanungin siya nito. Hindi ako pumapatay. Hindi ako halimaw. Ngunit kahit pag-aano katutuo ang kanyang salita, mahirap panindigan kapag takot na ang namumuo sa puso ng mga tao. Minsan, may isang ginang na lumapit sa kanya, dala ang anak na may matinding lagnat. Walang ibang makagamot, kaya't sa huli, si Nardo ang nilapitan. Dinampian niya ng palad ang noo ng bata, at biglang bumaba ang lagnat. Gumaling ito sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Ngunit imbes na purihin siya, ang ilan ay bulong ng bulong. Bruho, kaibigan ng aswang. Doon niya mas lalong naramdaman ang hapdi, ang pait ng isang taong handang tumulong, ngunit itinuring na salot. Isang gabi, habang pauwi siya, may narinig siyang bulong mula sa kakahuyan. Malamig, mababa, parang boses na dumadaan diretso sa kanyang isipan. Nardo, alam namin ang totoo. Hindi ka nila tatanggapin. Pero kami ang pamilya mo. Nanigas ang kanyang katawan. Inilit niyang huwag pakinggan. Ngunit sumunod ang mga yabag.
mabibigat, malalalim, at tila walang katawang naglalakad. Mula sa dilim, may aninong gumalaw. Matataas ang mga anyo, payat ngunit mahahaba ang kamay. Mga matang pula ang kumislap, ngunit sa isang iglap, naging singkit katulad ng kanya. Mario, pabulong niyang tawag, sabay takbo papalayo. Ngunit paglingon niya, wala na roon ang kanyang kaibigan. Ang naiwan lang ay ang malamig na hangin at ang halakhak na unti-unting lumalakas mula sa kakahuyan. Simula noong gabing iyon, tuluyan nang nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya basta albularyo, siya na ang kinakatakutang nardong singkit. Ang lalaking hindi malaman kung tagapagtanggol o kabahagi ng mga halimaw. At sa bawat gabi, habang mas lalong dumadami ang mga nawawala at naaagnas na hayop sa baryo, isa lang ang tanong na nakabitin sa hangin. Sino ba talaga si Nardong Singkit? Tagapagligtas o anak ng kadiliman? Ang mga araw matapos ang kakaibang gabi sa ilalim ng mangga ay parang bangungot na hindi matapos-tapos. Halos lahat ng tao sa baryo ay nagbago ang tingin kay Nardo. Dati ay may konting respeto pa, kahit may takot. Pero ngayon, puro pangamba na lang ang nararamdaman ng lahat. Kapag siya ay dadaan, mabilis na isinasara ang pinto. Kapag siya ay babati, ay ilan na lang ang sumasagot, at kadalasan, pabulong at malamig. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumabalik kay Nardo ang alaala ng kanyang pagkabata. Hindi lahat ng kwento ng kanyang pamilya ay malinaw sa kanya. Ang totoo, maraming sikreto na itinago sa kanya noon. Ang sabi ni Tatay Lino, hindi raw karaniwang tao ang mga magulang niya. May lahing manggadamot ang kanyang ina, mula pa sa isang angkan ng mga albularyong kilala sa buong Bicol. Ngunit may sumpa raw na nakadikit sa kanilang dugo. Bawat anak na isisilang sa kanilang linya ay magiging bantay laban sa mga halimaw. At kung hindi nila kakayanin, sila mismo ang magiging tulay ng kadiliman. Hindi alam ni Nardo kung paniniwalaan niya ito. Ngunit bawat gabi na makakarinig siya ng bulong mula sa kakahuyan, naalala niya ang mga salitang iyon. Minsan, napapaginipan pa niya ang kanyang ina, nakatalikod, umiyak, hawak ang isang maliit na sisidlang dawa sa kabibi. Hindi niya alam kung ano iyon, pero palaging iyon ang laman ng kanyang panaginip. Habang lumalala ang takot ng mga tao, mas lumalayo rin sa kanya ang kanyang matalik na kaibigang si Mario. Isang gabi, kinausap siya nito sa paborito nilang tambayan. Hindi na siya tumatawa, hindi na nagbibiro. Seryoso ang mukha. Nards, sabi ni Mario, mabigat ang boses. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa kita mapagtatanggol. Narinig ko ang mga usapan nila sa baryo. Gusto ka na nilang palayasin. May ilang pa nga, gusto ka nilang sunugin. Nanlamig ang katawan ni Nardo. Mario, alam mo namang wala akong ginagawang masama. Alam ko, pero paano ko ipapaliwanag sa kanila? Tuwing may nangyayaring kakaiba, ikaw ang nasisisi. Kung hindi ka mag-iingat, baka wala nang matira sa iyo rito. Saglit silang natahimik at tanging hangin lang ng gabi ang naririnig. Sa kalooban ni Nardo, may kumikirot na hindi niya may paliwanag ang sakit ng unti-unting pagkawala ng isang taong kumakampi sa kanya. Kinagabihan, habang pauwi, muli niyang narinig ang mga bulong. Ngunit ngayon, hindi boses ng dilim. Malambing, malamig, parang tinig ng hangin sa dagat. Sinundan niya ang ingay hanggang makarating sa may tabing ilog na malapit sa kakahuyan. Doon, sa ilalim ng buwan, may isang nilalang na nagpakita sa kanya. Isang babae, hindi tao, hindi rin halimaw. Maputi ang balat, kumikislap na parang perlas. Mahaba ang buhok na parang alon ng dagat. Mga matang kulay dagat na malamig ngunit puno ng awa. Ako si Diwata Salome, tagapangalaga ng ilog na ito. Wika ng babae. At ikaw, Nardo, ikaw ang pinili ng tadhana. Napatigil siya, napaetras. Hindi ako pinili ng kahit na sino. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ngumiti ang Diwata, malungkot ngunit banayad. Hindi mo may tatanggi ang dugo mo. Ang iyong ina ay anak ng mga bante, at ang iyong ama siya ay galing sa lahi ng mga mandirigma laban sa dilim. Kaya't ikaw, Nardo,
ay pagsasanib ng dalawang kapangyarihan. At ngayon, may nagbabalik na panganib na kay tagal ng ikinobli. Napailing si Nardo, halos mabaliw sa dami ng bigat na ipinapataw. Kung totoo ang lahat ng yan, bakit ako? Bakit hindi sila? Bakit ako ang kailangang pasanin ang lahat? Doon ay inilahad ng diwata ang kanyang kamay. Sa palad niya, may isang maliit na bagay, isang kabib na kulay ginto, may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang mutya ng dagat, taglay ang lakas na magbibigay sa iyo na kakayahang makita ang tunay na anyo ng dilim. Matagal na itong nakatago, ngunit ipinasa sa angkan ng iyong ina. Ipinagtatanggol ito ng kanilang dugo hanggang sa panahon mo. Nanlaki ang mga mata ni Nardo. Ang kabib, iyon ang nakikita niya sa kanyang panaginip. Bigla siyang kinilabutan, parang muling naramdaman ang presensya ng kanyang ina. Umiyak habang hawak iyon. Kunin mo, sabi ng diwata. Ito ang susi upang makita mo ang katotohanan. Ngunit umiling si Nardo, tinabig ang kamay ng diwata. Hindi ko kailangan yan. Hindi ako bayani, hindi ako tagapagtanggol. Ako ay isang albularyo lang na ayaw tanggapin ng mga tao. Ngumiti ang diwata, marahang naglaho kasabay ng huni ng hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, iniwan ang huling salita. Hindi mo man pipiliin ka na tadhana. Pag-uwi ni Nardo, lalo siyang nabalisa. Hindi na siya mapakali. Ang mga tao, lalo siyang tinitingnan na may halong takot at puot. Si Morio, unti-unti na ring lumalayo. At sa kanyang mga panaginip, palagi na lamang bumabalik ang imehe ng kanyang ina. Hawak ang kabibi, umiyak na parang may babala. Isang gabi, habang nagdarasal siya, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kubo. Doon pumasok ang malamig na simoy ng hangin at kasunod nito'y isang boses na malalim, mapanganib. Nardo, napalingon siya at sa dilim ng kanyang kubo, may aninong dahan-dahang sumusulpot. Matangkad, payat, ngunit may mga matang pulang kumikislap. At nang ngumiti ito, lumitaw ang mahahabang ngipin na tila naghuhudyat ng gutom. Matagal kitang hinintay. Ang dugo mo, ang kapangyarihan mo, aking ka na. Nanigas ang katawan ni Nardo. At bago siya makagalaw, bumukas ang kanyang palad. Nandoon na ang kabibing iniwan ng diwata, kumikislap, parang may sariling buhay. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanya. Hindi niya alam kung anong kapangyarihan ang taglay nito. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang digmaan na matagal nang umiwas sa kanya, nagsisimula na. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit na kubo, naramdaman ni Nardo ang bigat ng isang kapalarang hindi niya kayang takasan. Kinabukasan, nagising si Nardo na tila may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. Ang kabibing bigay ng diwata ay nasa tabi niya pa rin, kumikislap sa mahinang liwanag ng araw. Arabang sinasabi nitong wala ng balikan, na tinanggap na siya ng kapalaran kahit ayaw niya. Ngunit mas mabigat kaysa sa mutya ang bigat sa kanyang puso. Hindi mawala sa isip niya ang huling gabi kasama si Mario. Ang pagkalamig ng boses nito, ang mga matang hindi na puno ng tiwala gaya ng deity. Para bang sa bawat araw na lumilipas, isa-isa nang nawawala ang mga taong natitira sa kanyang mundo. Una ang kanyang mga magulang, ngayon ang kaibigan na lang na natitira. Minsan, iniisip niya, kung ang lahat ng sinasabi ng diwata ay totoo, ibig bang sabihin ay isinakripisyo siya ng sariling pamilya sa sumpa? Bakit nila siya iniwan? Bakit siya ang kailangang magdusa? Habang nakaupo siya sa tapat ng kanyang maliit na kubo, bigla niyang napansin ang mga bata sa baryo. Nakatingin sila sa kanya mula sa malayo at agad nagsitakbuhan ng masulyapan niyang nagbabalik ang kanilang tingin. Sa halip na masaktan, pinilit niyang ngumiti, ngunit ramdam niya ang pait. Hindi siya kailanman magiging normal. Nang sumapit ang gabi, naramdaman na naman niya ang kakaibang lamig. Hindi na bago sa kanya ang mga bulong. Ngunit ngayon may hawak na siyang mutya. Mas malinaw ang mga naririnig. Mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa, bumubulong ng panlilinlang. Sumama ka sa amin, Nardo, hindi ka nila tatanggapin. Ngunit kami ang tunay mong pamilya.
Inilit niyang ipikit ang mga meta, hinawakan ang kabibi, at nagdasal ng orasyon na itinuro ni Tatay Lino. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang dasal, biglang may malakas na kalabog mula sa bubong. Sumunod ang mabibilis na yabag, parang may dumadaganan. Dahan-dahang bumaba sa may bintana ang isang anino, mahaba ang mga kuko, at kumislap ang mga matang pula. Mga halimaw, bulong niya, sabay hawak ng mahigpit sa mutya. At sa isang iglap, biglang lumiwanag ang kabibi, naglabas ng liwanag na pumunit sa dilim. Napaatras ang anino, sumigaw na nakabibinging tinig, bago naglaho. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. May nakakita raw ng kakaibang liwanag mula sa kubo ni Nardo. Sabi ng ilan, ginagamit daw niya ang kapangyarihan ng mga demonyo. Sabi naman ng iba, nakikipag-usap daw siya sa mga multo ng gubat, at lalong tumindi ang takot ng mga tao sa kanya. Nang minsang nagpunta siya sa tindahan, lahat ng tao ay napahinto. Ang mga ina, agad na inakay ang kanilang mga anak palayo. Ang mga lalaki, mahigpit ang hawak sa kanilang bolo, nakabante kung sakaling may gagawin siya. At doon, hindi na siya nakatiis. Hindi ako halimaw, sigaw niya, nanginginig ang boses. Kung alam niyo lang ang totoo, kung alam niyo lang kung ano ang nilalabanan ko gabi-gabi. Ngunit walang sumagot. Ang ilan ay yumuko, ang iba ay tuluyan ng umalis. Doon bumigat lalo ang kanyang dibdib. Paano siya lalaban para sa mga taong itinataboy siya? Paano niya ipagtatanggol ang baryong ito, kung mismong sila ay ayaw maniwala sa kanya? Nang sumapit muli ang gabi, naglakad siya papunta sa ilog. Umaasang babalik ang diwata upang sagutin ang kanyang mga tanong. At sa pagdating niya, hindi siya nabigo. Muling lumitaw si Salome, kumikislap ang anyo sa liwanag ng buwan. Nahihirapan na ako, pag-amin ni Nardo, halos maluha. Gusto ko silang tulungan, pero itinuturing nila akong halimaw. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Tumingin ang diwata sa kanya, mahinhin ngunit matalim. Ang isang tagapagtanggol ay hindi nakikipaglaban para sa papuri ng tao. Nakikipaglaban siya dahil iyon ang tama. Ang iyong sakit ay magiging lakas mo, Nardo. At ang mutya, hindi lamang sandeta, kundi gabay sa iyong landas. Kumuha siya ng isang bato mula sa ilog at inilapat sa noo ni Nardo. Biglang pumasok ang mga imehe, mga alaalan kanyang ina, nakikipaglaban sa mga anino ng dilim, hawak ang perehong mutya. Mga sigaw, mga dasal, at sa huli, ang pagbagsak nito sa lupa, duguan, habang niyayakap siya bilang sanggol. Napahinga siya ng malalim, nanginginig ang buong katawan. Si Ine, ang iyong ina ang unang tumeyong bantay laban sa dilim. At ngayon, ikaw ang susunod, wika ng diwata. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umalon ang tubig ng ilog. Bumangon ang mga bula, kasabay ng mga maitim na nilalang na parang usok. May mga mata silang nagliliyab, at ang kanilang mga katawan ay parang likido, nagbabago-bago ng hugis. Mga anino ng usok, bulong ng diwata. Sila ang mga tiktik ng pinuno ng kadiliman. Agad silang umatik. Dumami sila, pekot-ikot kay Nardo, binabalot siya ng malamig na enerhiya. Halos mawalan siya ng hininga, ngunit biglang umilo ang mutya. Mula rito, kumalat ang liwanag na nagtulak sa mga anino palayo. Nagliyab sila hanggang tuluyang naglaho. Hingal na hingal si Nardo, nanginginig ang kamay na may hawak ng kabibi. Tumingin siya kay Salome, hindi malaman kung takot o paghanga ang nadarama. Kung hindi mo tatanggapin ang iyong kapalaran, wika ng diwata, ang buong masbate ay lulubog sa dilim. Ang mga anino ay magsisimula pa lang. May darating na mas malakas, mas mabagsik. Ang pinuno ng mga aswang ay nagising na mula sa kanyang pagkakatulog. Naramdaman ni Nardo ang panlalamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng sekit, galit, at pangungulila sa kanyang dibdib ay nagsanib, nagbabadya ng apoy sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, bumangon din ang takot. Ano siya lalaban kung peti ang sarili niyang mga kababaryo ay laban sa kanya? Ano niya haharapin ang dilim kung sa loob mismo niya? May sugat na hindi gumagaling,
ang sugat ng isang batang iniwan, ng isang lalaking kinamumuhian ng lahat. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, hawak ang mutya, nagsimula siyang tanungin ang sarili. Kaya ko ba talaga? O ako rin ay magiging halimaw sa bandang huli? At habang unti-unting lumalalim ang gabi, may dalawang mata ang muling sumilip sa kakahuyan, hindi mata ng kaaway, kundi mata ng isang dating kaibigan. Si Mario, nakasilip mula sa dilim, hindi alam kung siya ba ay dapat manatili o tuluyan ng iwan si Nardo sa kanyang kapalaran. Lumipas ang ilang araw na parang walang katahimikan sa baryo. Ang mga manok ay biglang nawawala, ang mga aso ay tila laging tahol ng tahol tuwing hating gabi, at may mga taong nagigising na may mga pasa o sugat na hindi nila alam kung saan galing. Sa bawat gabi, ramdam ni Nardo ang lalong lumalakas na presensya ng mga nilalang na nasa dilim. Hindi na lang basta mga bulong o aninong dumadaan, gayon ay halatang nagmamasid ang mga kaaway. Minsan, habang nag-iigib siya ng tubig, nakakita siya ng dalawang pulang mata sa gitna ng kakahuyan. Nang lapitan niya, bigla itong nagleho, ngunit naiwan ang amoy ng bulok na karne na halos sumuka siya sa sama ng amoy. Sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting bumibigat ang takot at pagdududa. May mutya siya. Sinabi ng diwata na siya ang susunod na bante. Pero paano kung hindi siya sapat? Ano kung lahat ng ito ay magtapos sa kanyang pagkatalo? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang nagbigay ng kaunting lakas ng loob, ang pagbabalik ni Mario. Isang gabi, nagpunta ito sa kanyang kubo, dala ang isang maliit na sako ng bigas at tuyong isda. Pasensya ka na kung lumayo ako, Nards, sabi ni Mario, halatang nahihiya. Natakot din ako. Pero nang makita ko ang mga nangyayari, naisip ko hindi pwedeng ikaw lang ang lumalaban. Hindi kita iiwan. Napatitig si Nardo sa kaibigan. Hindi niya alam kung may iyak ba siya o matatawa. Sigurado ka ba, Mario? Kapag sinama mo ang sarili mo sa laban na to, baka hindi na tayo makabalik. Ngumiti si Mario, pero halatang nanginginig din, mas pipiliin ko ng mamatay sa tabi ng kaibigan, kaysa mabuhay na duwag. Doon, parang nabawasan ang bigat sa puso ni Nardo. Hindi man siya tanggap ng lahat, sapat na ang isang taong handang kumampi hanggang dulo. Mula noon, nagsimula silang maghanda. Araw-araw, tinuturo ni Nardo kay Mario ang ilang orasyon at dasal na natutunan niya kay Tatay Lino. Inapakita rin niya ang paggamit ng mutya, kung paano ito naglalabas ng liwanag laban sa dilim, at kung paano ito nagiging gabay kapag may kaaway sa paligid. Ngunit kahit na anong ensayo, hindi pa rin nila matanggal ang kaba. Paano kung hindi sapat ang lahat ng to? Tanong ni Mario minsan habang nag-iensayo. Paano kung masyadong malakas ang mga aswang? Hindi agad nakasagot si Nardo. Hinawakan lang niya ang mutya at pabulong na sinabi, kung hindi natin susubukan, siguradong masisira ang lahat. Habang mas lumalalim ang gabi, mas marami ring kakaibang pangyayari ang nakikita nila. May mga kalabaw na natagpuang tuyo ang dugo. May mga babae na nagigising na parang sinakal habang natutulog. At may isang bata na nagsabing nakakita siya ng nilalang na nakalutang sa bubungan, nakatitig kay Nardo. Unti-unting kumalat ang takot, hindi lang sa baryo kundi peti sa mga kalapit na lugar. At kahit ayaw nilang aminin, ang lahat ng mata ay muling nakatutok kay Nardong singkit. Kung siya man ang dahilan kung bakit dumami ang halimaw, dapat siyang palayasin, sigaw ng isa sa mga lalaki sa gitna ng pulong ng baryo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi darating ang dilim na to. Hindi, sagot ni Mario, sabay tayong tumayo. Hindi niyo alam ang totoo. Kung hindi dahil kay Nardo, baka matagal na tayong pinasok ng mga aswang. Siya ang pumipigil sa kanila. Ngunit imbes na kumolma, lalong nag-init ang mga tao. Si Nardo nakatayo lang, tahimik. Ramdam niya ang mga tingin, mga matang puno ng takot at galit. Bakit ko pa sila poprotektahan? Bulong niya sa sarili habang pauwi. Kung ayaw naman nila akong paniwalaan. Ngunit sa bawat sandali ng kanyang panghihina, lagi niyang naaalala ang mukha ng kanyang ina sa panaginip. Ang mga luha nito,
Ang yakap noong sanggol pa siya, at ang kabibing iniwan para sa kanya. At sa kabila ng lahat, alam niyang may mas malaking dahilan kung bakit siya nabubuhay pa hanggang ngayon. Isang gabi, habang nagbabante sila ni Mario sa kubo, biglang may malakas na hangin na tumama. Kasabay nito, nagdilim ang paligid kahit may buwan. At mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang, isang anino na mas malaki kaysa dati nilang nakalaban. Ang katawan nito ay mahaba, parang usok na may laman, at ang mukha'y walang anyo maliban sa dalawang pulang mata. Tumawa ito ng malalim, nakapanginginig. Maliit na bante, akala mo ba kaya mong pigilan ang aming pagdating? Ang pinuno namin ay nagising na, at kapag siya'y lumabas, luluhod ang buong masbate. Nanginginig ang tuhod ni Mario, halos hindi makahinga. Si Nardo naman, mahigpit ang hawak sa mutya, inipilit itago ang takot na bumabalot sa kanya. Hindi ko man alam kung kaya ko, pero hindi ako aitres. Inilabas ng mutya ang liwanag, at saglit na umatras ang anino. Ngunit bago tuluyang mawala, nag-iwan ito ng huling babala. Darating siya, at kapag dumating siya, ikaw ang una niyang dudurugin. Nagkatinginan sina Nardo at Mario, parehong pawis at hingal. Hindi na ito biro. Ang kanilang kalaban ay hindi na basta mga anino o tiktik. Ang mismong pinuno ng mga aswang ang darating. Kinabukasan, nagpasya silang magtago sa lumang bahay ni Tatay Lino na matagal nang iniwan sa gitna ng gubat. Doon nila hahanapin ang mga lumang aklat, orasyon, at kagamitan na maaaring makatulong sa laban. Habang nililinis nila ang lumang bahay, natagpuan nila ang mga lumang sulit, nakasad ang mga kwento ng mga naunang bante, at mga babala tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Hari ng Kadiliman. Habang binabasa ito ni Nardo, hindi niya mapigilan ang panginginig. Kung totoo ito, siya ang pinagmulan ng lahat ng aswang. At kung hindi siya mapipigil, hindi lang masbate ang mawawala, kundi buong Bicol. Tahimik si Mario, ngunit halata ang takot sa kanyang mga mata. Nards, kung totoo, paano tayo? Napalunok si Nardo, mahigpit ang hawak sa mutya. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya ng tapang o ng takot ang tanong na iyon. Sapagkat sa bawat saglit, mas lalong lumalapit ang dilim. At sa labas ng lumang bahay, mula sa kakahuyan, may mga matang pula na dahan-dahang dumadami. Parang nag-aabang, parang nagtatakda ng oras. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng pagaspas ng mga pakpak, maraming pakpak. At sa sandaling iyon, alam ni Nardo na ang bagyo ng kadiliman ay paparating na. Sa unang pagkakataon, nakita mismo ni Nardo kung gaano kalawak ang galamay ng dilim. Isang gabi, sabay na umatik ang mga nilalang mula sa gubat. Mga aninong may meta, mga nilalang na may pakpak, at ilan pang hugis taon ngunit baluktot ang anyo. Tumakbo ang buong baryo, nagkakagulo, nagtatago sa kanilang mga bahay na tila walang ligtas. Si Nardo at Mario ay agad pumwesto sa gitna ng daan, hawak ang mutya na kumikislap na parang araw. Sa bawat liwanag na nilalabas nito, nagsisigawan ang mga halimaw at naglalaho. Ngunit para bang hindi nauubos ang dumadating. Sa bawat aninong nawawala, may tatlong sumusulpot. Nards, sigaw ni Mario, halos hindi na makahinga. Hindi natin sila kaya kung ganito karami. Ngunit wala ng panahon para umetras. Sa kanyang dibdib, ramdam ni Nardo ang bigat ng responsibilidad. Kung iiwan niya ang laban, wala nang matitira sa kanilang baryo. Pinilit niyang lakasan ang loob habang kumakapit sa mutya. Ngunit sa gitna ng labanan, may isang aninong hindi tinatablan ng liwanag. Payat ito, mahaba ang buhok, at kumikislap ang mga mata na parang kilala niya. Habang nakikipaglaban, biglang nagbago ang anyo nito. Unti-unting lumitaw ang mukha ng kanyang ina. Inay, halos mabasag ang boses ni Nardo. Ngumiti ang nilalang, mapait. Anak, akala mo'y iniwan ka namin. Pero ang totoo, ako'y ginawang bihag ng kadiliman. Ang dugo ng mga bante ay ninakaw at ginamit laban sa sarili nilang angkan. Nanlumo si Nardo, halos mabitawan ang mutya. Hindi pwede. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumugod ang mga halimaw.
nagtakip sa imehe ng kanyang ina. Nang muling lumiwanag ang paligid, wala na ang nilalang, parang usok na naglaho. Nagpatuloy ang laban hanggang sa humupa ang mga anino, ngunit naiwan si Nardo na nakatulala. Hawak pa rin ang mutya. Nanginginig ang kamay. Mario, bulong niya, halos lumuha. Kung totoo yun, kung ang inay ko ay bihag ng kadiliman, ano ko siya lalabanan? Tahimik lang si Mario, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mukha. Hindi niya masabi ang nasa isip, ngunit ramdam ni Nardo na may tinatago ang kanyang kaibigan. Lumipas ang mga araw at lalong dumami ang mga kwento ng pangamba. May mga nawawala sa gabi, may mga bangkay ng hayop na natatagpuan, at may mga tao na tila biglang nakakasakit ng walang dahilan. Ang mga baryo sa paligid ay nagsimula ng lumikas, ngunit si Nardo, alam niyang wala siyang mapupuntahan. Ang laban ay hindi niya matatakasan. Isang gabi, muling nagpakita si Diwata sa lumay sa may ilog. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nardo, dapat mong malaman ang totoo, wika nito. Ang dugo mo ay hindi lamang dugo ng bantay. Ang iyong ama, bago siya namatay, ay nagdala ng isang lihim na hindi niya kailanman sinabi. Napakunot ang no ni Nardo. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ng iyong ama ay may bahid ng kadiliman. Hindi siya ganap na mandirigma ng liwanag. Siya ay dating bahagi ng mga nilalang na ating kinakalaban, ngunit pinili niyang kumalas. Inili niyang magmahal sa iyong ina. Ngunit ang sumpa ng kanyang lahi ay nananatili sa iyo. Parang gumuho ang mundo ni Nardo. Kaya pala palagi nilang nakikita ang singkit kong mata sa dilim. Kaya pala kahit hindi ko gusto, tinuturing nila akong halimaw. Tahimik sa salume at sa huli, tumango. Nardo, ikaw ay pagsasanib ng liwanag at dilim. At iyon ang dahilan kung bakit natatakot sa iyo ang mga tao. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit ikaw lang ang makakatalo sa hari ng kadiliman. Sapagkat siya man ay may perehong dugo na nananalaytay sa iyo. Halos mawalan ng lakas si Nardo. Ang bigat ng lahat ay dumobo. Kung hindi niya labanan ang kadiliman, baka siya mismo ang maging tulay ng pagkawasak. Ngunit kung haharapin niya, kailangan niyang harapin din ang posibilidad na siya'y mawalan ng sarili, na siya mismo ay maging halimaw. Habang nagbubulay-bulay, naramdaman niya ang kamay ni Mario sa kanyang balikat. Hindi mo kailangan mag-isa, Nards. Kahit anong mangyari, nandito ako. Ngunit sa mga mata ni Mario, may kakaibang lungkot na hindi may tago. Kinabukasan, habang hinahanda nila ang mga kagamitan mula sa lumang bahay ni Tatay Lino, biglang may nahulog na lumang sulat mula sa isang aklat. Binasa ito ni Nardo at halos bumaliktad ang kanyang sikmura. Mario, bulong niya, nanginginig ang kamay. Ano to? Nakasaad sa sulat na may isang batang ipinanganak na may kaparehong dugo ng dilim na ipinasa sa isa pang angkan upang itago. At ang pangalang nakasulat bilang bantay sa lihim ay ang pamilya ni Mario. Napatingin siya sa kaibigan at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang pamilyar na ngiti, kundi isang matang puno ng lungkot at bigat. Tama sila, Nards, mahinang sabi ni Mario. Alam ko na noon pa. Ang pamilya ko ang bantay ng lihim mo. Ang tunay na dahilan kung bakit lagi akong nasa tabi mo, hindi dahil sa tapang lang, kundi dahil sa takot. Takot na balang araw, tuluyan kang lamunin ng kadiliman. Parang binuhusan na malamig na tubig si Nardo. Ibig sabihin, alam mo na maaari akong maging halimaw. Tahimik si Mario at sa huli, tumango. Pero kahit na ganon, kaibigan pa rin kita. At kahit pa mangyari iyon, hindi kita iiwan. Ngunit bago pa sila makapag-usap pa ng mas malalim, biglang yumanig ang lupa. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang mga bubong ng baryo ay nangatog, at ang mga aso'y sabay-sabay na nagiyakan. Lumabas sila ng bahay, at mula sa dikalayuan, nakita nila ang isang itim na haligi ng usok na umakyat sa langit. At sa loob ng usok na iyon, may nakatagong anyo,
isang napakalaking nilalang na may mga pakpak at mga matang mas pula pa kaysa apoy. Dumating na siya, bulong ni Salome na biglang nagpakita sa tabi nila, halatang natatakot. Ang hari ng kadiliman gumising na. Nanigas ang katawan ni Nardo. Ang lahat ng sekit, galit, at takot na naramdaman niya ay biglang sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang umalingaw sa kanyang isip. Kung ang dugo niya ay kalahating dilim, ano kung sa halip na maging tagapagtanggol, siya ang maging bagong hari? Sumabog ang sigaw ng lupa. Umangat ang mga bato. Nanginig ang mga puno, at sa kalangitan, dumilim ang buwan na para bang may sumasakop dito. Mula sa usok at apoy, lumitaw ang napakalaking nilalang, ang hari ng kadiliman. Ang balet niya ay parang abo, ang mga metay kumikislap na pula, at sa bawat galaw, para may libo-libong kaluluwang umiyak mula sa ilalim ng lupa. Si Nardo ay natigilan. Para bang lahat ng hininga niya ay nawala. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok at sa kanyang dibdib, kumakabog ang puso ng mas mabilis pa sa tambo. Ngunit higit pa sa takot, naroon ang isang kakaibang puwersa, isang tawag na para bang konektado siya sa halimaw na iyon. Halika, bata, umalingaw ang tinig ng hari. Malalim, mabigat, parang dumadaloy sa mismong dugo ni Nardo. Dugo mo at dugo ko ay isa. Hindi ka nilikha para labanan ako. Ikaw ay nilikha para ipagpatuloy ang aking trono. Napaatras si Nardo, nanginginig ang kamay. Ramdam niya ang mutya sa kanyang palad, umikislap ng liwanag, pero kasabay nito'y umuusbong ang dilim sa kanyang mga mata. Hindi, bulong niya, nanginginig. Hindi ako katulad mo. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumapit si Mario, hawak ang kanyang balikat. Nards, lumabang ka. Hindi ikaw ang dilim. Hindi ikaw ang halimaw na sinasabi nila. Ikaw ang kaibigan ko, ikaw ang kailangan ng lahat. Ngunit biglang bumaling ang hari ng kadiliman kay Mario. Ikaw, ngumiti ito na malamig. Anak ng mga bantay. Alam kong tinuruan kang bantayan siya. Pero alam mo rin ang katotohanan, hindi ba? Sa kaibuturan mo, alam mong hindi niya malalabanan ang sarili niyang dugo. Napasigaw si Mario, nanginginig. Hindi siya magiging katulad mo. Ngunit sa boses niya, may halong takot, may halong duda. Narinig iyon ni Nardo at parang tinuhog ang kanyang puso. Mario, mahina niyang sabi, naniniwala ka ba talaga na kaya kong labanan to? Hindi agad nakasagot si Mario. At ang katahimikang iyon ang lalong nagpatibay sa pader ng takot sa dibdib ni Nardo. Biglang umalon ang lupa at mula sa paligid, dumagsa ang mga nilalang ng dilim, mga aninong hugis tao, may mga pakpak at ngipin na matutulis. Sabay-sabay silang sumugod. Kumislap ang mutya sa kamay ni Nardo at naglabas ito ng malakas na liwanag na nagtaboy sa ilan. Ngunit hindi ito sapat. Si Mario ay sumugod, hawak ang sibat na iniwan ng kanyang ama. Nards, hawakan mo lang ang mutya. Ako na ang bahala sa kanila. Ngunit habang pinapanood niya si Mario na lumalaban, ramdam ni Nardo na unti-unti siyang hinahatak ng tinig ng hari ng kadiliman. Sumama ka sa akin at titigil ang lahat ng ito. Hindi mo na kailangang lumaban. Hindi mo na kailangang masaktan. Sa loob ni Nardo, nagsimula ang digmaan, hindi lang laban sa nilalang sa harap niya, kundi laban sa sarili niyang dugo. Nakikita niya ang imahe ng kanyang ina, umiyak, nakagapos sa dilim. Nakikita niya ang kanyang ama, duguan, ngunit may bakas ng tapang. At naroon si Mario, halos mamatay sa kakalaban, ngunit hindi sumusuko. Hindi ako ikaw, sigaw ni Nardo, halos mabingi sa sarili niyang tinig. At kahit kalahati ng dugo ko'y dilim, ang kalahati pa rin ay galing sa pagmamahal. Sa sandaling iyon, kumislap ang mutya ng mas maliwanag kaysa dati. Bumuga ito ng liwanag na parang araw, tumama sa mga halimaw at nagliyab sila hanggang sa maging abo. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Nardo ang matinding sakit sa kanyang katawan. Para bang hinihigop ng liwanag ang mismong lakas niya. Mario, sigaw niya, halos mawalan ng ulirat. Kung sakali,
kung hindi ko kayanin, ikaw na ang magpatuloy. Ngunit bago pa makasagot si Mario, biglang sumugod ang hari ng kadiliman. Inabot nito si Nardo, hinawakan sa lig, at itinataas siya sa air. Wala kang magagawa, bata. Ang liwanag mo'y kaawa-awa kumpara sa kadiliman ko. Nagpumigla si Nardo, ngunit ramdam niya ang puwersang pumapasok sa kanyang katawan. Ang kalahati ng dugo niya ay sumisigaw na sumuko, na sumama sa hari. Unti-unti niyang nararamdaman ang kanyang mata na nagiging pula. Hindi, bulong niya, halos mawala ng lakas. Hindi ako magiging ikaw. At sa huling sigaw, inipit niya ang mutya sa kanyang dibdib. Biglang sumabog ang liwanag, mas matindi kaysa deity. Natamaan ang hari ng kadiliman, napaatras ito, napasigaw, at ang mga pakpak nito'y nasunog. Ngunit sa gitna ng liwanag, biglang narinig ni Nardo ang boses ni Mario. Nards, tigilan mo. Masyado nang malakas ang mutya. Ikaw ang masusunod. Ngunit hindi na siya makapigil. Ramdam niya ang init. Ramdam niya ang pag-apaw ng liwanag na hindi niya kayang kontrolin. At sa isang iglap, sumabog ito sa buong paligid. Natahimik ang lahat. Ang mga halimaw ay naglaho, at ang hari ng kadiliman ay natumba, sugatan, ngunit hindi tuluyang nawala. At sa gitna ng abo at liwanag, nakaluhod si Mario, hawak ang katawan ni Nardo na halos wala ng buhay. Nards, wag ka naman, bulong ni Mario, nangingilid ang luha. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Nardo. Mario, hindi ako naging perpekto. Pero kung may natutunan ako, hindi sa dugo ko nakasalalay kung sino ako, kundi sa mga taong pinili kong mahalin. At sa huling ngiti, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Napasigaw si Mario, niyakap ang kaibigan, habang sa malayo, unti-unting gumalaw muli ang hari ng kadiliman. Ngumiti ito, sugatan ngunit buhay. Hindi pa tapos ang lahat, anak ko. At bago tuluyang mawala sa anino, tumawa ito, iniwan si Mario na mag-isa, hawak ang bangkay ni Nardo. Ngunit sa dibdib ni Nardo, ang mutya ay muling kumislap, mahina ngunit buhay. Parang may natitirang hininga, parang may susunod pang kabanata na nakatago sa pagitan ng liwanag at dilim. Tahimik ang buong gubat matapos ang matinding pagsabog ng liwanag. Ang mga puno na deity umuuga sa bigat ng dilim ay ngayo'y tila muling huminga. Ang hangin ay naging malamig ngunit payapa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naroon si Mario, nakaluhod, hawak ang katawan ng kanyang kaibigan. Nardo, mahinang tawag niya, halos hindi na lumalabas ang boses. Namumugto ang mga mata niya, nanginginig ang kanyang mga kamay na pilit hinahaplos ang sugatang mukha ng kaibigan. Bumukas ang mga mata ni Nardo, mahina, tila pinipilit pang manatili. Mario, tapos na ba? Nataboy mo sila, Nards, sagot ni Mario, nangingilid ang luha. Ginawa mo, kahit na muntik ka nang mawala. Ngumiti si Nardo, mahina ngunit totoo. Hindi ako mag-isa. Nandiyan ka. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nilamon ng dilim. Muling bumigit ang katawan niya, at ramdam ni Mario na mabilis na kumakawala ang hininga ng kaibigan. Gusto niyang isigaw, gusto niyang ipilit na huwag siyang iwan, ngunit alam niyang hindi niya kontrolado ang kapalaran. Sa malayo, nakita niya ang mga tao mula sa baryo, nagsidatingan. Ang ilan ay luhaan, ang iba na may nakaluhod sa pasasalamat, at ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala na ang binatang madalas nilang pagtawanan at pagtulungan ay siyang tumapo sa napakalaking kadiliman. Lumapit ang matandang albularyo, si Mancardo, na noon ay laging nagbababalan ngunit hindi pinapansin. Nakaluhod siya sa tabi ni Nardo, tinitigan ang mutya na mahina pa ring kumikislap sa dibdib ng binata. Hindi pa tuluyang tapos ang laban. Pero ang ginawa mo, Hijo, ay nagbigay sa atin ng panahon. Ang dilim ay sugaitan, at may oras pa para ang liwanag ay magpatuloy. Narinig iyon ni Mario, ngunit halos hindi niya magawang sagutin. Ang bigat ng pagkawala ay masyadong matindi. Naramdaman niya na sa unang pagkakataon, wala na siyang masasandalan. Sa huling lakas, binuksan ni Nardo ang kanyang bibig. Mario,
huwag mong hayaang mawala ang liwanag na ito. Kung sakali man hindi ako magising, ikaw ang magpapatuloy. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat. At sa huling hininga, ipinikit ni Nardo ang kanyang mga mata. Tahimik. Kaya pa, himagulho si Mario. Mahigpit na niyakap ang katawan ng kaibigan. Ang buong baryo ay napayak din, sapagkat hindi lamang sila nawalan ng isang mandirigma, nawalan sila ng isang anak, isang kapatid, isang kaibigan. Ngunit sa gitna ng luha, may naramdaman silang kakaiba. Mula sa mutya, may sumiklab na munting liwanag. Umaalon, kumikislap, at dahan-dahang pumailang lang sa langit, para bang kaluluwa ng isang bayani na nagsisilbing ilaw sa lahat ng naiwan. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ang baryo sa unti-unting normal. Ngunit hindi na kailanman katulad ng dati. Ang mga tao ay natutong magtiwala sa isa't isa, natutong hindi maliitin ang mga itinuturing na mahina. Sa bawat gabi, nagtitipon sila, nagsisindi ng mga ilaw, at nagdarasal, hindi lang para kay Nardo, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon na haharap sa dilim. Si Mario, bagamat sugatan ang puso, ay pinili ang landas ng kaibigan. Tinanggap niya ang mutya mula sa mga kamay ng albularyo. Hindi ako ang pinili, mahina niyang sabi, pero kung ito ang nais ni Nardo, gagawin ko. Naging bantay siya ng baryo, hindi lang bilang mandirigma kundi bilang tagapagdala ng alaala ng kaibigan. Sa tuwing may batang nagtatanong, kinukuwento niya ang kabayanihan ni Nardo kung paano lumaban ang isang simpleng binata na hindi perpekto, na may sugat at takot, ngunit piniling mag-alay ng sarili para sa lahat. Lumipas ang buwan. Ang dilim, bagamat sugaitan, ay unti-unting bumabalik sa malalayong lugar. Ngunit ngayon, ang mga tao'y handa. Hindi na sila kasing takot gaya ng dati, dahil alam nilang may liwanag na iniwan si Nardo sa kanilang puso. Minsan, sa gabi, mag-isa si Mario sa tabi ng lowa. Doon niya laging naalala ang huling ngiti ng kaibigan, at doon siya madalas makipag-usap kahit wala nang sumasagot. Nards, bulong niya habang nakatingala sa bituin. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero sa tuwing naiisip kong andiyan ka pa rin, kahit saan, nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Maraming salamat, kaibigan. Sa pagkakataong iyon, dumampi ang malamig na hangin at may kumislap na maliit na liwanag mula sa mutya sa kanyang palad. At kahit wala na si Nardo sa piling ng mga buhay, ramdam ni Mario na hindi kailanman mawawala ang alaala at gabay ng kaibigan. At ang mga tao, sa bawat paglipas ng araw, ay natutong magsalita ng isang katotohanan, na minsan, ang pinakamatinding liwanag ay nagmumula sa taong pinakainakala mong mahina. At sa huling yugto ng kanilang alaala, nakasulat sa kanilang mga puso ang isang katotohanang hindi kailanman mabubura. Ang dilim ay laging babalik. Pero kung may isang puso na handang sumindi, kailanman ay hindi magwawagi ang gabi.